But Superfans, pwede kayong makinabang gusto if you scan the QR code and correctly predict yung match winner natin to win 1,000 MLBB Diamonds. Pero mabalik tayo. Kasi balita ko, nadadamay na sa Platinum Snap yung mga kakampi niya sa vicinity dito, Wolf. Yeah. So, ito yung magiging interesting kasi parang ang daming AoE at ground control. Katulad ng paglatag ng isang Harith, yung Valentina, yung Terisla. Yep. Gustong maglatag ng mga members dito ng TLPH. Tapos kinomban nila with Marcel na kadalasan na hindi nagiging effective. Pero kung sakaling gagamitin nila ito na pang zone, katulad ng typical na gameplay dito ni JP, pwede nating expect na mas magiging maganda to para sa TLPH. Gusto ko malaman kung ano yung emblem set na kanyang pipiliin dito sa laban natin. Kasi tingin ko, hindi niya magdidikta kung ano yung playstyle. Meron kasing favor type na Marcel at merong encourage type na Marcel. And let's see kung yan nga ba magre-reflect as he move on ahead. So first round ngayon na second half of the season between Rora and TLPH. And by the way, a milestone for Carl TZ as he is the second player to reach 600 games played ngayon Grabe. sa MPL Philippines history. Andito ka pa rin? Dito ka pa? Dito pa rin si Rakard? Dito pa rin si Rakard. Present pa rin. Ang moral of the story, nandito pa rin si Rakard. Dito pa rin si Rakard. Pero iba. Ang point kasi talaga doon, he's the GOAT, the greatest ever. Yeah. At ngayon, tignan natin kung paano nga mapapakinabangan yung Marcel onto a bigger play para dito sa TLPH. Yeah. Okay. Ayan, sakto. Sakto na dito yung mga emblem sets, Wolf. Yep, okay. So it is going to be support emblem siya dito. At going for the... I think yung first boots yung gusto natin din makita dito para kay JP. Kung ano ba yung kanyang blessing na pinili. At kung paano niya lalaro itong hero to. So far, nakita natin malayo siya dun sa Valentina at minamatahan ko nasan si Leomord. Yeah, I mean, that is supposed to be the case. Pero mukhang si Sanji ang kanyang hahanapin. And it's gonna be back and away. Immediate. Light, ganun din naman ang gagawin. Mamamatahan siya dito ni JP. So again, as per usual, ambahan lang naman ang dalawa nating teams unless na may mangyari na naman na medyo Dadamay pa. bigla dito kasi sumali na si Sanford. At yun ang magiging first blood in favor of Carl TZ at ng Team Liquid Philippines. Immediate response para sa Cavalry and take down onto Light kahit meron pa siyang revitalize. What really is good here para sa TLPH is kung paano nila ginamit yung Marcel laban sa isang Hylos. Sa tingin natin, sa unang tingin, hindi mukhang problemado ang isang Hylos sa isang Marcel. But overall, dahil HP-based, tapos true damage pa yung nakuha nating extra sa isang Marcel, parang masaya ka na as Marcel na Hylos yung katapat mo. Pero mas masaya tayong tapatan sa baba, Doming Kite and Teddy is going with the Synchrovision and Chrono Dashes. Doming Kite nakatros. Tutuloy, nag-flicker kagad. Itong si Doming Kite, pero sige, lipat tayo sa may patay. Takas kasi si Demon Kite na makakuha niyan. Pero ang bawi naman ng Liquid ay itong si Light. So it's gonna be a life taken for a turtle. Rora somehow gets something from that. Pero Team Liquid pa rin ang nandito at nakakuha ng kills. Now, what really is good para sa Aurora is despite na natalo sila, nakuha sila ng first blood, nabigyan si The GOAT, and sila pa rin yung nakaabante sa laban! What? At dito natin mapapatunayan na babalikan talaga ni Doming Kite doon si Teddy. An early takedown onto a Harith in this game. Napakalaking bagay para sa isang Granger. Lalong-lalo na sa metagame ngayon na kailangan na ikaw na una sa early game tapos may expanding reverse pa para sa Aurora. That will allow this Doming Kite Granger na umikot sa mapa ng mas maaga than the Harith could. Kailangan niya lang din kasi technically lumay sa Zaman Force para hindi masakop ng continuous low, 40% continuous low here for the Harith. Pero kasi yung ilang porsyentong yun dito, Wolf, ay magre-reflect technically kapag more on team fights na. At kung paano ba may mga gantong klaseng Marcel nga na in the play. Yeah. As of the moment, I feel like for Team Liquid Philippines, they're keeping themselves in range na pumalag lang talaga, especially with those objectives. Pero isa sa mga magandang ginagawa ng Aurora, yung mga ganitong klase ng pagpalag na si JP mapapafigure na naman at si Sanji ay gagamit ng Phantom Steed pabalik. But those are some ultimates na nagamit kaagad ng TLPH para makatakas lang. Nakatakot din kasi para sa Aurora yung combo nila Groy's Pathway into the Phantom Steed, napakadaling manghabol. And this is time, makikita natin na magiging importante ang Golden Hour, pati na rin yung mga passive na meron dito ang isang Marcel to stop yung pag-abante ng Aurora eventually later on. At kakasabi lang natin, importante din yung mga nahuhuli niya dito
And right on cue here para sa TLPH, playing right to their strengths, even if it's costly, kasi nga gumagamit sila ng mga ginayang ultimates, but as long as they get the job done before the turtle fight, is they will take it. At sakto ngayon, 4 na miyembro ang umaaligid. And even Aurora is watching closely kung saan pwede manggaling. Dito sila JP and even Sanji. Pumupwesto na si Light nun sa may bandang damuhan. Si JP din naman ay chine-check yung vision para makakreate ng space para sa kanyang mga kakampi. It's gonna be Aurora now slowly pushing forward. Demon kahit tinagawa niya rin ang kanyang makakaya. Tandun naman yung Breathing Spider sa may padalikuran pero mukhang mag-burst down siya. Buhay pa si Edward. Will he have enough time? Ang sagot ay hindi na masyado dahil siya ang unang mawawala. At doon yung retry mula kay Carl Tisi para makuha yung pagungat. Isama mo pa yung buhay ni Light. It's gonna be more mula sa Team Liquid Philippines. A Crimson Beacon para makatakas itong si Yue. But TLPH getting the pieces and maybe even more dahil si JP hindi na lumalapit. Kusa na lang lumayo, tumulong si Carl Tizit, may kasama pang Torres sa gitna. And evidently so, mas nag-sick doon ang TLPH and the second player to reach 10,000 minutes play. It's going to be Cartesia again with a Mind Stone. The GOAT at siya pa yung nakakuha ng turtle na yun. But I think I will commend Team Liquid Philippines kung paano nila binox in yung mga members ng Aurora. Nakita natin yung typical na gameplay mula sa lapu-lapu ni Edward na mag-dive dun sa may likuran. Ang ginawa ng TL Philippines, naghintay ng moment na yun. Once na tumalon si Edward, nakahanda agad yung skill 1 ni Sanford para kung sakaling mapalo siya doon, ay mapapaputok siya. And of course, JP, with the extra true damage, the stun, yung frozen moment na nilayer ng TLPH para makontrol si Edward. Pero parang gusto nilang tamaan si JP. Still gonna be safe. Sumugol na si Teddy papasok using the Salmon Force at mukhang tatamaan. Ay walang iba kundi si Doming kahit nasa ilalim pa ng Torres. 1 for none. Magmo-moonwalk palabas ang Liquid. Just when you thought na pwede nang bumawi yung Aurora, nalugi na naman sila. Starlium Scythe na napili na dito ni Teddy. Nakita niyo kung gaano kasakit ang Harith ngayon. And even when people are saying na pwede siya sa jungler na, sabi ko pa rin talaga the way that I think about it, pang gold pa rin. Tapos mas malakas yung gold crab control mo with this hero. So after niyang ma-first blood or maunahan ni Doming Kite, makikita natin na nabawing-bawi na si Teddy 1-1 and 2 with the Starlium Sight intact. Plus, nakakabasag na agad ng mga outer turrets dito ang TLPH. Evidently so, nagmamatter talaga dito yung early swing nila na nakuha, supercharging their way sa mga turtle fights and as well as escaping doon sa mga costly ultimates na ginagawa ng Aurora. Now, the last turtle will be up for grabs. Ang kailangan nating bantayan dito is for Aurora. Are they willing to commit yet again dun sa dive na manggagaling kay Edward? Kasi it's too predictable as of the moment. Parang gusto nila yung kukumit. 5v5 ang magiging sitwasyon. Si Yue na naman ang gagamit ng Crimson Beacon pero sa Light medyo nalatagan na naman ng damage kahit siya ay merong Glorious Pathway. Pasasta na bahagya yung major objective. Isama mo pa yung mga members ng Aurora pero sa Light na naman ang magagalusan at pero si Demon kahit makakuha ng pagong. Tuluyan na naman ang bakbakan ng dalawa natin teams at naghahabol si Stanford with a penalty zone. Taking 1, taking 2, and that's a total of 3 heroes down para sa Aurora. TLPH extends their lead even more. Grabe ka na, Sanford. Sa'yo lahat yun. Nasa kanya na lahat at nahuli pa yun. But hindi lang si Sanford ang malaki yung ambag doon. JP was instrumental kung bakit nanalo ang Aurora. The way na na-ice search si Demon Kite under the turtle. Obviously, napunta pa rin yung turtle. Yep. Doon sa retribution ni Demon Kite. Pero yung nakita niyo yung sobrang athletic na paggamit ng Marcel. Yung speed boost niya from the rapid boots na meron siya. Tapos natalo na niya gamit yung dash. Tatlo yung na-frozen moment niya doon sa Aurora. Just by utilizing his passive na na-reset niya, tapos meron ganung dash gamit yung second skill. Yun yung nagbigay din ng clearance para kay Sanford na mag-flicker ultimate. So both of the initiators mula sa TLPH working together para makuha yung napakagandang teamfight na yun. Lamang na at angat na ang TLPH ng 5K. Dito talaga natin masasabi na wild when you get the Marcel. Kasi hindi naman kailangan technically maganda even the golden or the frame moment with the tracking shot is enough para makapang-ulit at mangulit paulit-ulit sa Aurora. At itatagdag ko lang din siguro yung nangyari dun sa pagong kanina kasi it's TLPH making a sudden turn. Aurora was trying to fight for the turtle pero nung nagamit yung golden hour, hindi na nila masyado masecure yung objectives. It seems like everyone was kind of confused kung sino ba dapat yung tatargetin natin. Will we go and wait para dun sa turtle para ma-retry na itong si Demon Kite, which he did. Pero ang nangyari is TLPH, they had the great communication na okay, sige, turn tayo dun sa heroes para mabasag natin at makuha natin lahat ng HP bars nila. And that, they have a 6K lead. Sudden turn din onto the timeline. After the 6 minute, ay nakita talaga natin yung rise for TLPH.
And there we go. Again, JP onto the front lines. Kaya pati sila nalilito kasi laging in your face si JP dito, Wolf. Yeah. Yun naman yung kailangan mong gawin na Marcel. Yup. Especially with his Thunder Belt, wala nang kayang tumiis ng DPS dito Sakit oh. ng isang Marcel. That's a Crimson Beacon na nagamit na ni Yue pero mukhang hindi pa rin bibigay ang Aurora. Instead, Sanford? tutalunan sila ng penalty zone na nagmula kay Sanford and Mayhem is actually gonna go in para naman sa Team Liquid dahil isa, dalawa, tatlo na naman ang bagsak sa kanila. That's a total of 25 seconds na kailangan nilang hintayin, and with that, TLPH safely secures the first major objective ng laban na to. Sobrang smooth nung galawan nila. And a U-turn there for JP para maatras ang Aurora. Ang ganda ng paggagamit ng Golden Hour to zone out the DPS ng Aurora kasi may pagkontra naman sana yung Aurora dun sa teamfight na yun. Of course, big props to Sanford landing that penalty zone flicker na naman. Pumasok si Doming Keita na iwan! All alone! Carl TC standing up on his grave! TLPH, halos 10,000 na ang kanilang kalamangan. They're not looking back down! Grabe no? And after all of that, tingnan mo yung BPM niya, Wolf. Sobrang kalmado lang. Ikaw ba namang kasama mo yung isang napakabilis na Marcel, hindi ka talaga makakabar. Alam na alam mo, nakakayanan. Kinopia pa yung Glorious Pathway for this one. Yep. And they're slowly marching their way. Yung blessings are already popped up dito sa mga tone ng Aurora. Sadio the front. JP going in with the tracking shot as well. Pero ang pinunta muna nila dito ay bumasag ng tore ng Aurora as the Lord will march towards the top lane. At lalo sila ngayong liliit ang gagalawan. Basag na rin. Nasa bandang itaas at hindi ba na nagagulusan yung Lord, pero si Light ay talagang pinuntarian na nila kaagad. -1, Conceal na isasama pa, pero doon sila kay Edward. Para mabalatan naman ng Zaman Force. Golden Hour is gonna be there, so medyo masastan si Edward, pero ang pinuntarian na naman nila ay si Yue. Pero nakatakas using the Crimson Beacon. Demon Cat is gonna be dishing out some damage, pero hindi niya magagawa yun as TLPH smooth with taking game 1. Like a smooth criminal here, TLPH nakuha nila snatch and run for that Game 1 victory laban sa Aurora. You would think na ang Team Liquid ay isang team na nalilate sa pagdating ng mga bago mga patch, but in this particular scenario, it seems like Aurora, sila yung hindi handa. Binigay ang Suyu as well as that Harith. Okay, para din sa koponan ng Aurora. Although for the Yeah, I others, the early game damage is there para sa TLPH. So, it Yeah. really depends kung sino makakapag-enforce na kanilang strat in the first 4 to 5 minutes of the game. A much better draft para sa Aurora. Tingin ko way more winnable itong game number 2 kumpara sa game number 1. Lalong-lalo na kasi madami silang access sa likod. Itong Cho na sinabi natin konting may rapat din sa presence ng Hylos. Pero kung ikaw naman si Light at mapili ka talaga sa tatargetin mo, you're gonna be fine. Siguro para sa TLPH, ang nakakatakot lang is madali silang mag-snowball kung sakaling makapag-snowball itong Eason Chin. Pero pag nagulo sila ng patuloy-tuloy itong Harley, it's gonna be difficult for them to really just recover from this game. Let's Kaso see. nga lang, etong TL, the way na kinumpose sila itong kanilang composition, tingin ko may handa sila eh. So, we will see something that we've never seen yet para sa TLPH. Ibang rotation to. Yep, and this is the decisive moment kung makakapag-force ba ng game number 3 ang Aurora. Dahil tandaan, sa una nilang pagtatapat for the first half ng regular season, that was a game number 3 matchup. Pero TLPH ang nanaig. Ngayon for Aurora, may part sa atin na nagkaroon ng changes. Yes, we understand na ngayon mas may crowd control sila. Kaso ang problema, as you mentioned, yung naging placement kasi sa draft ng TLPH is more easily executionable. Pero we cannot deny na meron namang Hardy dito for Demon kahit na immediate din yung mga atake. Kakasabi lang. Sakit talaga ng presence ng Harley in the early stages. At pag ganito yung tempo ng Aurora, mapapaganda to para sa kanila. Siguro yung isang bagay na madaling i-argue para sa TLPH is meron sa dalawang makunat na pwede nilang iharap sa isang Harley. Na parang tatangki talaga ng mga Deadly Magic. Yung skill 1, of course. Ang kanilang pinaka-main threat is yung Sipa na may kasamang carry. Pero kasi meron naman silang Purify dito kay Teddy. Sanford as a flicker. Siyempre may Revitalize. So yun yung mga threats dito para sa TLPH. Otherwise, makokontrol nila itong Harley.
Kaya medyo magigets mo din eh. Na dalawa yung revitalized nitong si Sanji and Teddy. Usually, a player like Sanji likes to use the flicker pag ginagamit niya itong Pharsa. But he wants to be a little bit more cautious para dito sa laban na ito. Yep. Dahil nga dun sa mga threats na meron ang Rora with those engages that they have. Also Purify for Teddy, by the way. So double Purify, one Revitalize para sa TLPH. Now, to note naman, it's how Aurora fights kapag early game eh. Yeah. Nasasanay tayo na gusto nila establishing the lead. But the way to establish the lead is of course, manguna pagdating sa mga big objectives such as the first turtle. Vision is there, ginaya ni Yue. At revitalized, nagamit na rin itong si JP, nangangalahati na ang buhay ng turtle. At si Sanford nandun namamataan pero makukuha yan. Itong si Demon kahit na malinis, mukhang pressure na naman ang gustong gawin nitong Aurora. Pero yung TLPH medyo nagbaback away ng kontra. Revitalize ay gagamitin ni JP. Putok naman yung damage. And then, Light engages. No casualties whatsoever. Pero ang Aurora ang makakuha ng unang pagong. Gandang start para sa Aurora, especially kung paano nila ginamit dito si Yue. Uy! At yung Sipa Flicker. That's first blood na nagmula kay Light. Biglaan naman nasilaw sa liwanagan Liquid. Immediate response and early spike pagdating sa lead ng Aurora. Yeah, hindi naging successful yung unang talon ni Light dahil napigilan siya ni Sanji. Pero nung round 2, nung nakita natin na si Sanji ay naglagad na papunta dun sa mid, hindi niya na-expect yung flicker coming out from Light. Na nagbigay ngayon ng advantage sa Aurora. Mukhang atake. Ang iba sa mga members sa JP ang kanilang pupuruhan and -1 kaagad. Ang Liquid, that's 2-0 para sa Aurora. And this is what we're talking about kapag laro na ng Aurora pinag-usapan. Dominating in terms of early, plus yung mga sudden fights na very aggressive from Light. It's kasi dahil sa paggagamit nila nitong Cho, na iba dun sa Grak is mas magiging active ka kung sakaling mag-init ka nga naman at makakahanap ng mga openings, which in this scenario, Aurora, nagagawan nga nila ng paraan. Pag-initiate dito, Light has been one of the best Cho players out there. Quietly lang. At ngayon nakikita ulit natin kung gaano katindi ang kanyang Cho. Simple lang pero rock. Mukhang ito na naman si Light. Magkikita sila ni JP right at the river. 30 seconds pa naman bago lumabas yung pagong. So wala tayong i-expect na kahit anong engagement dito dahil wala rin namang flicker itong si Light. Tsaka mas expect natin ngayon for Aurora na mag-aantay muna sila instead of game number 1 na more on counter-react sila. This is a decisive moment, especially for a Cho. Pag may sinipa ka, they have to full on commit. Turtle will respond in less than 10 seconds at nakaabang at binabantay na agad yung LBM dito for TLPH. Light onto the Turtle Pit. Mukhang ito na ang magiging rest back nila. Demon Kite on the front. Again, no ultimate na nabakbak nitong si Demon Kite. Pero sa may badalikuran nito na naman si Light na sumipa na naman, tulungan na naman ng Feather Dare Strike ni Yue para mapabagsak iba sa mga members. Teddy using his ultimate para medyo mas mapalapit ng konti. And then the flicker, actually, it's going to be a retribution na hindi man lang tatama kasi si Sanford makakuha niyan. -1 dahil nagalusan si Edward. Pero tuloy-tuloy pa rin ang Apex Predator. Hahabulin si Yue at si Demon Kite. Pero wala na siyang nahagilap. Instead, it's going to be Liquid taking a turtle at may kasama pang fries and drinks. Oh my God! Kinto ka oppressive at TL kapag nakakuha sila ng panalo. Just with that positioning na mula sa TLPH na parang sila yung nasa harap ng Aurora on how good they are with this front to back. At syempre yung threat pa lang ni Teddy, nagulo na yung formation ng Aurora. Kaya naman pagka-ultimate ni Sanji, sabay pag-front na ni Sanford, hindi na nakaforma ang Aurora. Full-blown TLPH stampede yung nangyari doon. And you mentioned nga yung pagdating talaga ni Teddy was very deadly year para sa TLPH. And now, for Aurora, na half na naman yung ini-intent nila na gold lead laban sa TLPH. The way to salvage communication or sabihin natin yung situation is of course all eyes on Light. Kaso nga lang medyo napapalayo yata yung mga sipa na crucial sana sa ganong mga takes. Pero mind you yung pwesto, hinahanap, hinahagilap si Light, si Sanji, pero tila wala siyang kasama dito, so hindi siya masyadong mababakbak. Instead, para lang medyo mapalayo siya dun sa tunay na aksyon na nangyayari sa may bandang ibaba kasi si JP na naman na magagalusan. Isama mo pa si Teddy, si Light, kikitain lang siya pa uwi at bagsak ang tore ng Liquid. Aurora takes the lead. This is really the mark of good things dito sa MPL Philippines. Lagi may nakita tayong kapalit at parang 2 steps ahead yung dalawang team sa pag-iisip ng kanilang gagawin. Ginulo doon si Sanji para makapag-push dun sa may bottom lane, itong Aurora. Tapos yung TLPH, after nila makita na malulugi sila dun sa may bottom lane, minake sure na nila na si JP lang yung mapapatomba, sabay trade agad itong si Carl TZ. Dalawang teams hindi nagbibigay ng libre sa isa't isa. Plus, nakikita naman natin ngayon for TLPH,
that they've managed to get away para lalo mag-scale up dito si Carl TZ, and right on cue, 5 miyembro ng cavalry agad ang nakapwesto onto this last turtle at pangungunahan agad nila JP dito ang paghawak sa pagong. Nandito na ang Liquid. Nakita ni Light. Itong si Gusto Sanji ko kaya talaga. medyo lilipad. Pero ganun din naman ang ginagawa ni Sanford. Nandun rin yung Nakalatag. Infernal Pursuit. Pero si Carl hindi makakuha na niya. Pero siya rin ang mawawala. Sanji's gonna be the first one down. Babawi naman si Carl. Dahil makukuha niya si Light. Balikan, tapikan, and nahiyati na naman ang dalawa sa ating mga members ngayon. Pero si Sanford, tinatangki lang yung damage ng Kite Brothers. At ganun pa man, baba sa 300 ang lamang nitong Aurora dahil TLPH pa rin ang makakuha ng Rekta pa. pagong at mukhang tuloy-tuloy para sila. Si Yue na naman sa stun. Mag-flicker makalayo pero hindi siya titigilan itong si Steady Teddy at bagsak ang Torres sa may bandang gitna. Hindi pa nga nagkakaroon ng armor dito si Sanford enough pero binubuli na niya yung backlines. Hindi siya mapatumba ng mga members ng Aurora. Infernal Pursuit, nasasama na naman. May sipa na may kagaling kay Light. At yun naman, ang counter-attack mapupunta kay Doming kahit yung kill. Kaya kahit may Toreng na napabagsak, may dalawa rin namang mawawala sa kupunan ng Liquid. Aurora fights back at mukhang may gusto pa sila dito dahil si Light ay sumisipat pero mukhang yun na ang katapusan ng laban. It's all about that hefty trades dito para sa Aurora and TLPH. Just when we thought na mababreakdown na natin nangyari sa Turtle, immediate yung naging response doon ng Aurora. That's because yung success rate ni Light with this show. Nakikita naman natin kapag ninitiate na siya with the flicker. Nakakuha talaga sila ng magandang kill, and Sanford without the Purify ay na-punish doon sa gitna ng Aurora. Nakakasabi lang natin na napakakunat na sa ngayon eh. Parang Nag-iisa. nakakayanin na. Man, mukhang gusto mo Ay, sumalubong! kumagawin sa Great One pero sinalubong ni Dol! Sinalubong ni Sanford si Demon Kite! The celebrity's bodyguard is here! Bagsak ang isa sa mga miyembro ng Rora sa ngayon pero si JP na naman ay nagpa-slow na iba sa mga Habol? members. Mukhang nagtipon na naman na iba sa mga members ng Rora ngayon. Pero isa ang caught out of position. +1 para sa TL. What a way to corner Demon Kite! At hindi talaga nila tinatantanan yung pag-choke dito sa mga members ng Aurora. Harley is not a hero na napakadaling patumbahin pero alam nila Cartesi at ni Sanford kung paano siya itatrap, especially with that flicker. At syempre yung natural DPS na meron dito ang isang Lee Sun-Shin, hindi na kayang tisin ng Aurora ang DPS ni Cartesi. And then itong si Sanford, bukod sa nagbibigay na siya ng panggulo, hindi na rin siya pwedeng basta tiisin na lang. Eventually, magkakaroon ng dilema ang Aurora sa kung sino yung sisipain nila dito sa mga members ng TLPH. Worth it ba na ibuhos ang full combo mo sa isang Uranus mamaya? O kailangan bang gamitin si Light para hanapin itong si Cartesi? Yan naman kailangan isipin ng Aurora. All of that questions ay masasagot immediately, lalo na't may maglalabanan silang Lord. Is it worth it na lumalim? Kasi sa ngayon, i-reset muna yung Lord. Bandang likod, nag-clear off lang sila Teddy ng wave. 5 members of Aurora ngayon ay pilit na isinasayaw muna yung Lord na mukhang gusto nang tapusin ng TLPH. Andun yung glorious pathway para medyo mapabagal yung sitwasyon. Si Light nasa may badalikuran pero si Teddy pa rin ang makakuha niyan. In fact, sunod naman natin yung mga buhay nila sabi ng TLPH at mukhang si Edward na maiiwan sa kamay ng tatlo na mga miyembro ng Cavalry. It's -1 for Aurora, +1 for TL dahil may kasama silang Lord na nagmamarcha sa itaas. The attempt was there, pero tila ba predict na agad doon ng TLPH, especially taking down Edward in the process. Because this is the exact ways na ang Aurora ay nag-engage from the previous series na naglaro sila. Previous game na nakita natin, nagkaiba lang ng hero pero parehas ng diskarte ang Aurora. Kaya naman yung TL, alam nila kung ano yung gagawin. Basta tumalon si Edward. Never mind kung sino makakakuha ng objective, basta ipapunish nila yung Phoebus dun sa may harap. Sabay itong si Sanford, guguluhin yung mga DPS na pwedeng tumulong dito sa isang Phoebus. This Dito. is so telegraph from Aurora na napapunish ngayon ng TL. Medyo lumalobo na naman ang lamang ng Liquid sa ngayon. Predator Airstrike ay bibitawan. At mukhang mag-engage sila sa ilalim ng torre ng inhibitor nitong Aurora. Pero si Teddy magagalusan. Still gonna be back and away. Mapoprotektahan pa ng Aurora. It's gonna be living for another day. It's the Northern Lights hanging on with 3 full inhibitors. Ito yung pinakamalaking balakid for TLPH, or rather for Aurora. Dahil ang TLPH, they didn't just came prepared. May mga baon silang bago in terms of rotation or strategy. At kapilang banda naman na sabi mo, ito kasi yung same na band for Aurora. So technically, kabisado talaga ng TLPH. And how will they dance around kahit may carry pa na true damage? Kasi sa ngayon, ang tunay na paglalabanan is how to defend for their base. Pero si Yue nagsimula ng Predator Airstrike. Mababasag naman ng TLPH. Walang pake ang Liquid dun sa mga binibitawan na skill nitong si Yue. Yup. Because nevertheless,
Yung gitna ay butas na with a 5.4K lead. This is just too much to handle for now for Aurora. Nabuo kala natin, mas okay na for Snowball yung composition nila. Pero Wolf, tila ba nag-struggle pa lalo ngayon si Demon Kite for Game 2? Especially dahil dun sa presence ng dalawang tank heroes for TLPH. Last pick na Harith. Although, alam natin na meron talagang promise. Kailangan kasi ibahin mo yung discard mo dito if you're Aurora. Hindi naman porque meron ka ditong Phobius as well as Harley, magdadive ka na magdadive. Kasi yung nature ng marksman nila ay hindi pang dive, pang harapan. So kailangan nila maghintay ng mga paraan. Siguro kung talaga nagpo-focus sila sa pag-take down ng mga nasa harap ng TLPH, pwede sila makapanalo pero hindi yun ang ginagawa ng Aurora. So the keyword is Aurora needs to improvise muna a plan. A plan to make Doming Kite shine. Kasi sa ngayon, hindi nila masyado napapakinabangan yung DOT or damage over time na pwede niya i-flick. Dahil immediate agad yung nagiging burst sa kanila ng TLPH. Now, nakikita natin even the jungle buffs ay hindi na mahawakan ng Aurora at nangangaray sila agad dun sa mga tusok poke around pa lang ng TLPH. Again, I would say from the start na ang dapat punteriyahin nitong Aurora ay walang iba kundi si Sanji pero tila hindi nila mahanap at sila pa ang pinapalayo. May naipit na naman na mag-isa si Light ay mag-jit kundo para makalayo lamang. Wow. Safely secured ng Liquid ang Lord. Walang papasok sa kaharian ko, the King of the Hill. Ang galawan ni Sanji. Walang magawa ang Aurora dun sa feathered airstrike na ginawa ni Sanji. Bukod sa lugi sila sa gold, yung pwesto nila masyado ng late. At alam nila na pwede silang bigyan ni Kartizi anytime. And also, itong Freya, the first pick Freya, how many times have we seen this hero na napakalakas sa mga team fights? Oo. At a threat, what a massive threat in fact. Especially on to the mid part of our game. Nabagit natin si Sanji is the perfect target. Nung una, naaabot pa siya ni Light. But because of Sanford and JP ngayon, imposible, mission impossible na yung kinocommit ni Light. And now they're marching on to the base ng Aurora. May Lord pa ang kasama dito. Uy, pero may masisipa sa bandalikuran nito si Light pero hindi doon sa direksyon na gusto niya. Delikado pa Kaya siya. siya magagalusan at -1 na naman para sa kumunan ng Aurora. Mukhang maglalak na natin TLPH dito sa pagkakataon na ito. And that's gonna be the end. New patch, no match. TLPH 8-0. For the second half of our regular season, same story, but different scenario. It's a 2-0 sweep para sa TLPH. Makikita natin yung TLPH, dalawang games na magkaiba yung idea nila sa laro pero parehas yung way nila para itrap ang Aurora na hindi nagpakita ng kakaiba sa laban na to. They had the same idea when it comes to engaging against Team Liquid of Philippines. And on both occasions, napatumba sila like a deer in the headlights. Napatulala ang Aurora dito. Parang sila yung nabulag ng sarili nilang liwanag. Sobrang hirap na makita sa ganong klaseng sitwasyon ng Aurora. But that is just it. Sobrang well-prepared, well-versed ngayon sa patch ng TLPH. But we not deny ang strength ng ating world champions. Let's give it up para sa Aurora. Palakpakan po natin sila. Again, still an incredible effort para